Sa punto po itong makakausap natin sa telepono si Dang Cruz, isa sa mga nakasama ni Dolphy sa sitcom na Home Along the Riles. Magandang hapon po, Miss Dang. Yeah, hi. Good afternoon, Mark. Si Miss Dang, mga kapuso, ay si Roxanne, ano? Hindi ba? Sa Yes, Home Along the Riles, kasambahay ni Aling Ason. Oo, tama. Miss Dang, sa loob ng napakahabang panahon na kasama niyo si Mang Dolphy, paano niyo siya mailalarawan ngayon bilang katrabaho, bilang isang kaibigan? Actually, nung nakatrabaho po si Tito Dolphy, syempre fan ako niya. Napapanood ko nung bata ako sa mga old movies. So, nung nakatrabaho ko siya, I thought, parang mahigpit or star na star yung dating. But he wasn't like that. Ano siya? Very level-headed person. Seryosong tao. Akala kasi na iba, napaka-ano niya, yung galaw-gaw, yung ganon. Hindi, seryoso siyang tao. Makikita lang nakakatawa lang talaga siya. Very witty actually. Not yung, hindi yung kagaya ng ibang na iba na maingay, na maano. Hindi. Tsaka, very ano siya very thoughtful. Thoughtful to all of us. Ganyan daw, Miss Dang, talaga, no? Yung mga komedyante talagang tahimik pag nasa set. Pero Miss Dang, meron ka bang naalala na kahit isa na napaka-espesyal na memorya mo o karanasan kay Dolphy na hanggang ngayon pwede magsilbing inspirasyon sa iyo? Actually, Mark, alam mo yung sa kanya, there's no particular na memory or ano. Ang sa akin lang, malaking influence siya sa akin kasi nung nag-start kami magkasama sa show, baguhan din ako. And yung nakita ko sa kanyang example ng isang artista, yun yung parang naging inspiration ko na, hindi pala dapat ganyan, hindi porke star ka, dapat ganyan ang ano mo. Alam mo yun, kasi he's Dolphy, but hindi mo mararamdaman na ganito siya. Yung parang, like what I said, napaka-level-headed na person, makikita mo na lahat, kausap. In fact, yan hindi mo malapitan sa dami na nagmamasahe sa kanya. Ang dami-dami niyang kakwentuhan. Pumunta ka sa bahay niyan, makikita mo yan, nagtutong-eat kasama ng mga kasama niya. Sa set, Miss Dang, pagka hindi kayo nakaroll, ganon? Hindi. Pag sa set, hindi. Pero pag like, may times na, syempre, may times na mapupunta ka sa bahay nila, or ano, yan, mahilig yan sa ganon. Yung just to kill time. Pero pag nasa set naman, mahilig siya magkwento. So yung ang naging inspiration ko sa kanya noon bilang baguhan, yung bang makikita mo na, ganito pala siya bilang komedyante, bilang artista. Talagang bago kami magsimula ng isang eksena, sasabi niya, bakit ganito yan? Di ba dapat ganyan-ganyan gawin natin? Yung makikita mo na, talagang ano pala, no? Kaya mahal siya ng tao kasi yung comedy niya, sa totoo, yung ganon. Alam mo yun, so parang naging inspiration na rin sa akin yung, pati yung the way he treats other people, yung ganon. Kasi parang nagsilbi siyang ano sa amin parang tatay. Oo. Ganon. Parang na rin namin siyang tatay. So yung example niya sa amin ng mga nakasama niya, yun, sa tingin ko yung isa sa mga naging inspiration ko. Siguro ang saya-saya sa set ninyo, no, every time. Gaano ba katagal, Miss Dang, ninyo kasi nakasama? every time, ang tagal, isang eksena, mga isang oras. Kasi may mga kwentuhan, tawanan, mga ganon. Kuminsan ang assistant director namin, na napapakamot na lang sa amin. Pero gaano nga katagal, Miss Dang, yung inyong sitcom? I think 12 years Wow, ang tagal din, ano? Oo. So ako nga, ang biro ko nga sa kanila, doon ako nagka-boyfriend, nagka-asawa, nagka-anak. Oo. Sa sitcom namin. Miss Dang, ano ang inyong mensahe sa pamilya Quezon? Well, sa Quezon family, alam mo, ang mga Quezon is parang extension na rin ng pamilya namin. Parang, kasi kami yung sa Home Along, ang pamilya ni Tito Dolphy noon. So, yung sa showbiz, dahil sa tagal. So, parang, pag nakikita yung mga anak niya, ganun, para na rin kami magkakapatid. So, ang message ko lang sa Quezon family, mahirap i-express yung I know how deeply they feel, with Tito Dolphy. And I know na masaya na rin sila na natapos na yung paghihirap ng daddy, ganon, and we all know na nasa heaven na siya,
na nandun na yung kasama niya na, yung mga barkada niya, sila Tito Panchito. And message ko sa kanila, maraming salamat sa pag-share sa tatay ninyo sa amin. At napakarami namin nagmamahal sa kanya. And thank you very much that you shared your father to all of us. Okay, maraming salamat sa inyo, Dang Cruz, sa inyong oras. Thank you, Mark. Oo, thank you very much. Maraming Salamat. salamat din.